Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkalubong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para sa kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngay nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tinis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakipagtunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sarap na masunuring mga lingkod mong hinirang. Ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yung mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad. Sasagana silang lubos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayupapang lahat ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang iyahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon sa 12 taong dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ng Jesus. At hinipon niya ang damit ito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakita po ninyo nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya na Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananagoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya ay 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong pagdiriwang ngayon sa ating mga pagbasa ay napakagandang halimbawa ng pagmamahal ng Diyos na ipinagkakaloob sa lahat ng lumalapit sa Kanya ng mayroong pag-asa at pananampalataya. Lumapit sa Kanya ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isa pong tagapamahala ng sinagoga. Siya po ay mayroong katayuan sa lipunan, tagapamahala ng sinagoga. At maraming pagkakataon na sila, ang mga namamahala sa sinagoga, ay kagrupo ng mga tinatawag na pariseyo at iskriba. At ayon sa mga dalubhasa sa kasulatan, malimit sila yung lagi naghahanap ng puna sa ating Panginoong Hesukristo.
Sa tuwing magpapagaling ang Panginoon sa araw ng pamamahinga, sa tuwing hindi siya susunod sa batas, sa tuwing hindi siya susunod sa nakagawian ng relihiyon ng mga Hudiyo. Magkaganon pa man, siya ay nagpatira pa sa paanan ng Panginoon. Ito po isang napakagandang larawan na anuman ang pinaniniwalaan ng kanyang mga kagrupo, ng mga iskriba at pariseyo, anuman ang nasa sa isip niya marahil nung una, ay kanyang inalis at lumapit siya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa paglapit niya, gayon din yung isang babaeng dinudugo ay meron silang pananampalataya at pag-asa na nagawa nila ang lahat ng kanilang magagawa. Nagawa nila ang mga naayon sa medisina at ang kanilang paglapit sa ating Panginoon Jesucristo ay nagsasabing ang kanilang kakayanan, ang kanilang magagawa ay kulang. At sa kanilang pag-asa at pananampalataya, sila ay nangangailangan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Nangangailangan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. At sa paglapit ho nila, hindi sila binigo ng Diyos. Hindi sila binigo ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil sumama ang ating Panginoon Jesucristo sa bahay ni Jairo. At sinabi nga niya, hindi papatay ang iyong anak. Ganon din sa paghawak ng babae na 12 ng taon ng dinudugo at lubhang nahihirapan, ay hinanap niya ito. Sino ang humipo sa akin? At sinabi niya, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Gayun din sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa anak ni Jairo, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagkakaloob ng biyaya sa mga taong lumalapit sa Kanya na mayroong pag-asa at mayroong pananampalataya. Mga kapatid, ganito rin po ang pangako ng Diyos sa atin, sa ating pangailangan. Ganito rin ang pangako ng Diyos sa atin na maraming dinadalang pagsubok at problema. Ganito rin ho ang pangako ng Diyos sa ating nangangailangan ng Kanyang biyaya. Kaya lamang ang Kanyang tanong, sino bang ating unang nilalapitan? Yun bang ating sarili na akala natin ay kaya natin ng lahat? Yung ating sarili na nagtataglay ng kapalaluan na meron akong solusyon sa lahat ng problema. Alam ko ang gagawin sa lahat ng pagsubok. Malakas ako, may isip ako, may kakayanan ako, kaya kong lusutan ang lahat ng aking pinagdadaanan. Mga kapatid, kailangan ho natin ng kababaang loob. Kababaang loob sa harapan ng Diyos upang laging tumimo sa ating isip that we were created by God and He has the only means to sustain our life. Simulan po natin sa ating paglapit sa Kanya na pagdulog natin sa Kanya, pagluhod natin sa Kanya, pakikipag-usap natin sa Kanya, may pag-asa at pananampalataya. Hindi yung umisay tayo naninisi pa sa nangyari sa ating buhay. Hindi yung tayo nagtuturo pa kung sino ang may gawa sa pangyayari sa ating buhay. Sa paglapit natin sa Kanya, mayroong pag-asa, may pananampalataya. And like Jesus, going to the house of Jairus, like Jesus, looking for the woman who touched her clothes, titingnan tayo, hahanapin tayo, at
bibigyan tayo ng panahon para makinig sa ating mga pagsubok at problema, para makinig sa ating mga ilalapit sa Kanya. At sa pamamagitan ng ating paglapit sa simbahan, sa pamamagitan ng ating paglapit, lalo tigit sa mga sakramento, sa banal na Eucharistia, ipagkakalob sa atin ng Diyos ang pagpapala at biyaya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ay ipinapahayag sa atin ng Diyos ng sino mang lumapit sa Kanya, lumapit sa Kanyang simbahan, tumanggap ng mga sakramento ng mayroong pag-asa at pananampalataya, ay pagkakaloban niya ng pagpapala. Ipaparamdam niya ang pagmamahal sapagkat tayo ay minamahal ng ating Diyos at hindi niya tayo tatanggihan at iiwanan. Kaya ipanalangin natin ang kababaan ng loob, ang paghahanap sa Diyos upang makatagpo tayo at makatanggap ng pagpapala mula sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Kalakip ng buong pananalig habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama, natutugunin niya ang ating mga mithiin ng may nag-uumapaw na kabutihang loob. Iluhog natin sa Kanyang ating mga pangangailangan. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang Katoliko sa buong daigdig, naway maging simbolong pagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga pagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga na mga may sakit, naway maipakita nila ang habag sa kainahunan ni Kristo at pangangalaga lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang siyensa sa panggagamot naway dagdig makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa nito upang magkaroon sila na isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na siyang naghihilom ng aming mga sugat sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng paikinabang sa kalobong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mo dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili pinagsasaluhan hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kagalakan sa nalulumbay. Walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na paikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo ang taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.